Aquarius, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, ito ay gabay lamang. Pwede kang, nasa sa'yo ang desisyon kung paano mo siya i-relate sa iyong sitwasyon. At para sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comment na rin. Okay, Aquarius. Ito na yung time para magpasalamat sa iyo, sa iyong suporta, at sa patuloy na pagsuporta. And then, makikiusap na rin ako na kung pwede lang po ay huwag niyong i-skip ang ads dahil malaking tulong sa akin yan. So, thank you so much. Aquarius, itong yung reading for this week, August 31 to September 6. Ang iyong overall energy, 10 of Cups. Ang iyong challenge, Page of Swords. And then, ang iyong focus, Strength card. Ang iyong blessing, Knight of Swords. Ang future energy, Six of Swords. And then, ang iyong outcome, Three of Pentacles. Wow. Collaboration. Maaaring meron kang papasuking panibagong trabaho or business. Okay, ang iyong overall energy, Ten of Cups. Punong-puno ka ng, ang focus mo ngayon is yung mga mahal mo sa buhay. Ando dun yung sinasama mo sila kung ano yung pangarap mo. Which is magandang energy. Napaka-positive. And then, ang yung challenge, Page of Swords. Kaya lang ingat din daw sa hindi naman masamang mangarap, pero yung gagawin mo, let's say, dito sa trabaho, o may uumpisahan ka, kailangan mong pagplanuhan maigi. Hindi yung basta-basta na lang. Kasi baka meron kang mga makakalimutan gawin na importante pala. Or, baka mamaya, meron palang mas maganda na pagpipilian ka pero ma-miss out mo. We'll see. And then, ang iyong focus, the Strength card. Kailangan mo ng lakas at yun ang focus mo ngayon. Lakas, literal na lakas physically or lakas na loob. Pero ang gusto mo lang kasi is maging successful. So, kailangan mo raw ma-achieve. Kumbaga yun iniisip mo, kailangan mo ma-achieve kung ano man yung pangarap mo. And then, ang iyong blessing, Knight of Swords. So, dito, challenge mo is yung padalos-dalos. Knight of Swords is padalos-dalos din, very aggressive, pero kung pagpaplanuhan mo, maganda yung magiging outcome. Kasi, ito na yung gagamitan mo na siya ng talino mo kung paano ka dumiskarte. At diyan ka magkakaroon ng success sa pagiging malikhain mo. Kung sa ibang tao, hindi nila kayang masolusyonan yung problema, ikaw kayang-kaya mo. So, itong si Page of Swords, maaaring itong challenge mo is, may tao sa buhay mo na kung pagsalitaan ka is ganun-ganun na lang. Kumbaga, napakasakit magsalita. Hindi ko alam kung sino to sa buhay mo, pero pwedeng meron kang hindi makasundo. Kasi this is communication. Parang masakit magsalita. Pwede rin stalking. Meron ka bang iniimbestigahan, Aquarius? Or nag-iimbestiga ka o may ini-stock ka na isang bagay that in regards dito sa iyong papasukin trabaho. Pwede rin yun. Pero sa ngayon, parang hirap na hirap kang gawin yun. And then, ang iyong future energy, Six of Swords. So, ito, mas kalmadong, kung ngayon, yes, ang focus mo is yung family mo, punong-puno ka ng pangarap. May mga times na ang challenge mo is sa communication. So, may tao kang kausap na hindi ganun kaganda, makipag-usap kung sino man yan. Pero, ang nakikita ko rito is, papatunayan mo na ikaw yung taong hindi pwedeng i-down. And then, ang iyong future energy, Six of Swords, which is, pupunta ka sa isang lugar, or mas pipiliin mo pa rin, yes, tatayo ka ng may dangal or
Hindi mo hayaang maliitin ka, pero at the same time, ikaw na mismo ang lalayo sa gulo. Ayaw mo ng conflict. And then, ang iyong outcome is 3 of Pentacles. Yun nga, may collaboration. So, pwedeng ito bukod to ha, dito sa collaboration na trabaho na pupuntahan mo. Andiyan yung magsasign ka ng contract, or pwedeng ikaw mismo may mga tutulong sa'yo para ma-solve ang problema mo kung meron ka mang problema. Pwede mga kaibigan mo to o yung malalapit na tao sa puso mo. Kasi ang nakikita ko rito is, yes, masaya ka para sa pamilya mo, pero may conflict sa isang tao. And then, kailangan mo ng lakas ng loob. At yun ang blessing mo kasi hindi ka pwedeng, ayaw mo nang natatapakan ka. Pero mas pipiliin mo pa rin na lumipat. Hindi lumipat ng tirahan na, lumipat ng, kumbaga, parang mas gugustuhin mo yung payapang lugar. Pwedeng trabaho. Okay, ngayon nagets ko na, pwedeng ito ay sa trabaho. Lilipat ka ng trabaho. At itong ngayon, collaboration is panibagong pupuntahan mo na kaugnay nito is yung career. Okay. Ano ang mga message na paparating kay Aquarius this week? So, may paglipat talaga rito, may pag-travel, may paglipat ng trabaho. Yun ang nakukuha ko. Dahil hindi na maganda ang pakikisama ng isang tao sa'yo sa iyong current na situation sa workplace mo. And then, gagamitin mo ng iyong diskarte, at yung diskarte na yan is kung saan mas magandang trabaho. Kasi sayang naman yung talent and skills mo kung napupunta lang sa mga may nakapaligid na toxic na tao, di ba? So, doon ka na lang sa may kapayapaan at mas magandang trabaho. May explore mo yung galing mo. Okay, 10 of Cups, Queen of Wands, 5 of Wands, and the Queen of Pentacles. So, yes, ang focus mo sa this week is para sa iyong pangarap, para na rin sa pamilya mo. Pero, meron kang hindi makasundo. Either part ng family mo, or sa trabaho mo. Pero ikaw is stay focused kung ano man tong pinaglalaban mo. Yung stability mo, yung passion mo, yung pagiging malikhain mo. Kumbaga yes, ando dun yung away, hindi ka nga papatinag, hindi ka kasi may competition dito eh. Kasi inangangarap ka. So, pag nangangarap ka, may mga tao na ayaw ng ganyan. Kasi nga, masyado mo raw ginagalingan. Masyado ka raw nagpapa-impress. So, hindi sila magpapatalo, parehas mo. Kaya meron ditong parang sagutan na pag-uusap na hindi maganda na nauwi sa ikaw na lang yung lilipat ng ibang lugar dahil para sa'yo, hindi mo deserve yung mga ganitong tao para pakisamahan. So, literal ngang ikaw ay lilipat ng trabaho. Ano ang Page of Swords, Page of Pentacles, Knight of Wands, and the King of Cups. Okay, ito si Page of Swords na sabi ko nga parang conflict na is isa ring mataas ang pangarap na katulad mo. So, pwedeng sa trabaho nga talaga to. Na kung ikaw ay madiskarte, ganun din siya. At pinagmamalaki niya yan kung sino man tong King of Cups na pwedeng boss ninyo or superior ninyo. Na talaga nga nakikita ko na merong parang rivalry na nangyayari dito. But still, the Strength card, kailangan mo rin maging matibay. Kumbaga, hindi ka rin nagpapatalo eh, Aquarius. Pero mas pipiliin mo pa rin yung peace of mind. The Chariot, 9 of Wands, and the Lovers. Okay. The Lovers is, mas gugustuhin mo pa yung, yes, kailangan mong matigasan dahil nga parehas kayo, mataas ang pangarap kung sino man to. Pero mas pipiliin mo yung peace of mind mo.
lilipat ka talaga. The chariot is moving dun sa destination na gusto mo or sa mas magandang destinasyon. At kung ito ay magiging obstacle lang para sa'yo, kasi conflict ilalayo mo yung sarili mo dyan. Dahil kahit pilitin mo maging matatag, masisira yung ano mo yung productivity. Imbis na may pagtutulungan, nawawala. So baka yun yung isa sa pagbagsak ng performance mo. Dahil syempre, ikaw ba naman ang may ka-conflict matutuwa ka ba na araw-araw ganun ang gagawin mo? So ikaw, ang pipiliin mo na lang is, sige, para sa akin ang pagiging matapang is, piliin kung ano yung mas magandang landas sa akin at iwanan yung mga sagabal lang sa paglago ng buhay ko. So yun yung gagawin mo. Aalisan mo na lang. Yun para sa'yo yun ang pagiging matapang. Ang umalis sa sitwasyon na magulo, na hindi mo naman, sa tingin mo, hindi mo naman sila ka-level. O kung sino man tong taong to is hindi mo naman ka-level. So, why sayangin mo pa yung panahon mo sa kanya at oras? So, mas magandang lumipat ka na lang. Two of Pentacles, Ace of Wands, and the Knight of Cups. So, kinlarify si Knight of Swords, which is your blessing, ng Knight of Cups. Yeah. Magbabaka sakali ka, pero hindi na dito sa current job mo, sa workplace mo, hindi na. Which is, papunta ka na dito sa Three of Pentacles, which is collaboration. Para sa'yo, yun yung panibagong inspirasyon mo, new beginnings again, when it comes to career. Yes, may kalituhan, hindi mo alam kung ano yung magiging sitwasyon mo o lagay mo sa panibago mong trabaho, pero ando doon pa rin yung this time, alam ko kung paano ako mag-uumpisa at kung paano ko bibigyan uli ng inspirasyon yung sarili ko. Okay. And then, Six of Swords, which is literal na aalis ka at magta-travel. Kumbaga, lilipat ka talaga ng trabaho. Five of Swords, Knight of Pentacles, and the Magician. Okay. In the future, yung pupuntahan mo, yes, mas payapa. Pero kung may makakuha ka, may makaka-encounter ka uli na yung ganito, para magagaling, masyadong mga competitive na tao, iwasan mo na lang na maulit kung ano yung conflict na pinanggalingan mo. Kasi nakikita ko na itong pupuntahan mo is hindi rin ganun kasi alam mo naman ng tao, diba? Nabubuhay tayo sa mga taong iba-ibang ugali. So, kung dito nanggaling ka sa isang conflict, dito naman is parang may mga competition din. Na kung kinakailangan mong ipakita na maging independent, yung ikaw lang, hindi ka masyadong magiging palaasa kung sino man itong makakasama mo, gawin mo. Kasi baka tinitingnan nila kung hanggang saan yung, yung tibay mo. So, kung merong uli na magpapakitang gilas at magiging kakumpetensya, umiwas ka na lang. And then, Three of Pentacles, which is collaboration. Kasi, alam mo nang gagawin mo sa susunod dito sa magiging panibagong trabaho mo. Dahil, alam mo na naaral mo na to, lesson na yan sa'yo. May napag-aralan ka, may lesson kang nakuha dyan. Three of Cups, Ace of Pentacles, and the Nine of Swords. Okay, itong panibagong mong journey, which is nag-open, panibago, na opportunity, may success at the same time meron ding stress. So sabi ko nga, hindi balance yan. Nasa sayo na yan kung paano mo pakikisamahan yung mga tao at kung paano mo rin gagawin yung trabaho mo ng maayos. Yung kung maaari is umiwas tayo sa conflict. Kasi itong panibago mong trabaho is, or businessman yan is, mas maganda kaysa dito sa pinanggalingan mo. May success ako nakikita. So, wag mo nang palampasin yun. Kung kaya mo namang mawala yung mga
umiwas sa stress, sa issue. Kasi part ng buhay yan. Hanggat nagtatrabaho ka, iba-ibang tao ang makakasalamuha mo. Sabi nga nila, ang toxicity, nandiyan dyan lang yan. Depende kung paano mo sila pakikibagayan. Okay, ang last message para kay Aquarius. Listen to your own voice, your own soul deep inside. You know what you want. Let your soul decide that for you. Oh, hayaan mo na raw na yung inner self mo ang magdesisyon. So, alam mo na kung paano makiramdam. Kung may mga nakikita kang hindi magandang gagawin ng tao, umiwas ka na. Kasi minsan yung mga tao, pag nakikita nilang ganun yung attitude mo, mananawa rin yan eh. Sila na mismo ang lalayo sa'yo para gumawa ng away. Kumbaga, sila na rin ang iiwas. Dahil nakikita nila na hindi ka naman karapat dapat na bigyan ng, yun nga, ng problema. Basta't pakisamahan mo lang sila na maayos. Okay, Aquarius, ito ang yung reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!